Okay mga Korsky, sa mga gusto magpa full maintenance, so meron tayo dito NMAX version 2. Ayan, yun yung unang version 2 mga Korsky, ano? Hindi pa siya TCS control. Ayan mga Korsky, ito full maintenance. So kung mapapansin nyo rito, nanggigitata siya sa dumi. Ayan. Okay, so ganyan tayo gumawa ng full maintenance. Binabaklas natin lahat, hindi po cleaning lang, ano. So sa iba kasi, pagkakalam nyo, sa ginagawa namin is nililinis lang namin. Kasama yan sa trabaho namin pagka kami nag-timing ng makina, no? So syempre kung makakita natin na ganyan, so depende na sa pag-uusap natin dyan. Okay, o halimbawa ganitong proseso ang gagawin. So ayan, medyo ano yan mga Korsky, pag-usapan na lang natin kung magkano yung presyo ng ganyan. Okay, so kami naman, hindi naman namin kayo titipirin sa gawa, o hindi namin kayo titipirin sa performance na gagawin natin, ano. So ayan mga Korsky, according sa pay maintenance mga Korsky, ano, pay maintenance, full maintenance ay throttle body, valve clearance, CVT cleaning, ayan yung kanyang radiator coolant system, ano. So nililinis natin yan. So yung magneto, kung makita nating marumi yan, kasama na rin sa malilinis or mapipinturahan sa presyo na ibibigay ko sa inyo mga Korsky, ano. Yan. So ayan yung nanggigitata sa dumi. Ito na mga Korsky, katulad na sa mga NMAX version 2, wala silang extension fender. So meron tayo dito, and then sa may likod meron din po tayo. So kasama yun sa mga papapalitan ng may-ari para daw maano to, wag na tumalansik ng ganito, kasi basta napag-usapan na namin yan. Pinapaliwanag ko kung bakit kailangan na may mga fender, extension fender, at saka yung tinatawag na tire hugger, ano, dito naman sa likod. Napaka-importante na yan sa mga NMAX ninyo or mga Aerox. Napaka-importante na mga Korsky para yung dumi hindi po pumupunta dito sa parte na re. And then dito, kung mapapansin nyo, yan yung laging mga issue. Okay, and then dito sa unahan, ano, so kasama dyan yung mga ano, ito, isang hektarya na lupa. Ayan, isang hektarya na raw lupa. Ayan, oh. May titulo na mga Korsky, ano. So ganyan kadami gagawin namin ngayon, and before and after. So check na lang natin kung paano kami magproseso ng gawa, ano. So hindi ko na pinapakita paano kayo babas, papapala ng video yan. Hindi ako nagtututorial mga Korsky, pinapakita ko lang kung paano kami gumawa ng motor dito sa shop. Kung gusto niyo na legit na mekaniko, kompleto ng tools mga Korsky, and then talaga namang magiging quality, magiging takbo ng motor ninyo. So pag-usapan natin yan, PM nyo ako mga Korsky. So tapusin muna natin. Alright, okay mga Korsky, ito yung update sa ating ginagawa na NMAX version 2, ano. So ito mga Korsky, isa sa mga nililinis natin is itong socket na to, kung mapapansin nyo, kasi yan ang madalas na issue ng ng mga NMAX version 2. Okay, and then so sa magneto naman mga Korsky, ayan, kinulayan na rin natin. So kasama niya sa package na ginagawa ko, o yung presyo natin, ano. And then sa valve clearance, ayan, so ayan, nakabukas. And then yung throttle body, so ito mga Korsky, kasama rin to sa nililinis natin. So bukod dyan mga Korsky, meron pa po tayong mga nililinis dyan na injector. Mamaya may kita nyo po yung paano procedure no paglinis namin ng injector. So ito, ayan, kung mapapansin nyo yan, natatanggal yung dumi, ano. So gamit natin Kobe, ayan, ang CVT cleaner. So ngayon, ito pa pinapabayaran namin. Kung ano yung gagamitin namin mga panlinis dyan sa motor ninyo, hindi nyo po babayaran yan, kasi nakapackage na po yan sa aming presyo. Okay, hindi kagaya sa ibang shop, kada linis o kada lagay ng o kada buga nila ng ganito is pinapabayaran nila. So may kamahalan nga naman mga Korsky, ano. So kami pinapakita na namin yan. Kaya doon sa mga nagtatanong kung magkano maintenance namin, kung minsan namamahalan sila, akala nila labor lang po yun. Nakapapaloob na po dyan mga Korsky mga ginagawa namin. Okay, yung mga panlinis, yung pan-timing, yung pan-diagnose, lahat yan nakapaloob na dyan. Okay, pero lang doon sa mga mapapalitan na pyesa. Ito, ano na ba yung mga mapapalitan na pyesa rito? Sa may CVT, nakita natin slider, flyball, okay, clutch spring, center spring. So yan, ide-demo ko na sa may-ari kung bakit siya papapalitan. Dahil gawa nga ng, ito nalinis na kasi gawa ng pumapagpag na kasi ng malakas yung belt, ano. So kumbaga magta-timing kami para hindi po magpag yung belt, dahil wala pa naman pong lamat yung belt, dahil 17K odo pa naman to. And then
sa may coolant, syempre nalinis na rin natin yan. So paano naman kami maglinis sa radiator hose? Yan, kagaya na yan. So ito mga course, kaya nabuga na natin ng tubig. O syempre may natirang tubig dyan. Ang gagawin natin dyan, bubugaan natin. So may power spray tayo, ay compressor, ayan. Kaya may iwan mga ka-worski yung yung natirang tubig matatanggal pa natin And then dito naman, so nalinis na rin natin yan. Basta ginagamit natin pressure washer mga ka-worski So ayan, yung ginagamit natin. And then sa may fuel tank, kasama rin niya sa i-maintenance natin dahil kasi kung minsan nagkakaroon ng problema yung mga sakit or yung terminal sakit ng mga fuel pump. So kasama yun sa mga i-maintenance. So ipapakita ko yung mga ka-worski ko paano ko gagawin Kaya sa mga gusto magpa-maintenance namin, kung gusto niyo na sigurado, malinis, sureball mga ka-worski, talaga na magarantisado yung magiging yari ng procedure ng aming paggawa. Subukan nyo kami, okay? So, ipinapaliwanag namin by parts kung bakit natin papalitan, kung bakit natin gagalawin, para po may idea kayo sa inyong motorsiklo kung paano ba siya i-maintenance. Kasi yung iba, hindi, basta't gumagana, gamit lang na gamit. So mali po yung mga ganong procedure na paggamit nating mga motor So yung mga ka-worski, isa to sa mga procedure na ginagawa natin, okay, na full maintenance. Kaya sa mga gusto magpa full maintenance, maaari nyo ako i-PM. Okay, so tapusin lang muna natin. So yung throttle body nya nga pala, ito malinis na yan. Okay, so sa ISC, so hindi natin binabaklas yan for safety. Yan, nandito yung kanyang ISC. Yan, kasi baka mag-corrupt yung program So hindi ko na yan binabaklas, pero may pan-diagnose tayo na yan. Okay, so tapusin mo natin. Okay, so isa sa mga sinasama ko mga ka-worski dito sa NMAX ay yung pagta-top dead ng kanilang mga sigunyal So ginagatlaan natin. May purpose ako dyan mga ka-worski kung ba't ganyan ako gumawa. Okay, ginagatlaan natin para yung pagkakakabit ng pulley, yan, ng pulley ay maitama natin yung yung position So ang gagawin ko kasi diyan, halimbawa, ayan, tinatapat natin siya dito sa may slider. Ito yung slider, tinatapat natin diyan mga course. Halimbawa sample lang ganyan, di ba mas maayos kung kung ganyan magiging forma. And then dito rin, yan, halos pwesto naman na yung mga course is nakaganyan. Kumbaga ginagaya natin yung setup ng mga Honda, ganyan kasi setup ng Honda. So pagka nagkakabit kami ng pulley, hindi basta pasok-pasok, inaayos natin yung pagkakaayos. Okay, ginagawa namin yan ng naka-top dead center yung kanyang mga marking, katulad ng magneto at saka dito sa may camshaft niya mga ka-worski. Okay, and then ang kanyang fuel tank yan kasama sa mga chine-check natin dahil yung mga terminal kuminsan kasi napuputol na. Ayan, kasama yan sa mga mini-maintenance natin. And then syempre hindi lang naman yun, pinapalitan na natin ng filter gas dahil nga wala kang maintenance. Pati yung o-ring, kung mapansin nyo, kinakalawang na isa yan sa mga ginagawa natin dito. Ayan, yan, tatanggal natin mga kalawang na yan. Alright, so ganyan tayo mag-procedure o ganito tayo mag-process ng paggawa ng inyong mga motorsiklo para mas quality yung ating yari So hindi lang po brake, so nilalahat na natin. Kaya nga dun sa mga nagtatanong sa may presyo ko, mag-PM na lang kayo Okay, so tapusin ko na, paandarin ko na, and then next video mga ka-worski, ito na gagawin ko. Okay, update ko nga pala dito sa fuel pump. So ito, yung paggugot ko, ayan, nahugot siya, nahugot na talaga ng tuluyan. So mga ka-worski, ito yung mga chine-check natin sa inyong mga motor syempre hindi naman pwede yung paggugot natin konting hugot lang nahugot na siya. So may delicate siya mga ka-worski, may tendency mamatayan kayo ng motor o hindi umandar yung motor niya dahil naputol yan sa may IC niya. So sakit ng mga NMAX version 1 and NMAX version 2 o lahat ng Yamaha mga ka-worski, itong fuel pump niya is mabilis siyang masira So yung mga terminal niya gumagapok. So isa yan sa mga re-repairin ko, pero hindi kasama yan sa maintenance labor ko kasi mahal lang magpa-repair sa akin na dahil nga sa totoo lang IC ang sira dito, napakamahal ng IC, almost nasa 1.5 po yata yan. Okay, sa iba nga palit na ng fuel pump to pag ganito yung iba. Kaya mga ka-worski, ito
ang gagawin ko dito is re-repairin ko na lang to. Repair and then ladagdagan ko siya ng epoxy para mas magiging matibay yung gawa ko. So, alam na siguro ng iba yan kung paano ako mag-repair ng fuel pump. So, marami kasi tayo nagagawa. Mismong kaso nagdadala sa atin ng magandang problema. Okay? Ito na idol yung yung fuel pump. So, na-repair na natin para mas sureable. Okay, bago na rin yung na yan. O-ring tsaka yun. Excuse me, filter gas. Okay mga Korsky, so ito yung update natin. So ang ginagawa naman natin ngayon ay nililinis natin yung injector using itong ating nilalagyan natin ng gasolina and then yung 44K na panlinis na pang injector cleaner at saka valve cleaner So kasama na rin dyan yung chamber nya. So ito, nalinis na natin throttle body tsaka yung sa may intake nya yung pasukan. Ang hindi ko kasi malinis dyan yung head o yung ibabaw ng piston at saka yung sa may barbola. Syempre panlinis natin dyan ito. So procedure namin dito mga Korsky ay 45 minutes namin siya pinapaandar. So ganun katagal, and then hindi ko siya binibira, tinayaan ko lang na nakaminor para kasi pagka binibirit natin yan nasusunog ka agad, medyo hindi maganda pag gagawin kaya pinaka the best, hayaan lang natin siyang umandar na umandar, and then sa huli ko na lang siya ibabomba para matanggal yung ibang dumi. Okay, so yung mga Korsky, ganyan tayo gumawa. So ito na yung last option, and then pag nangyari yan, kabit na lahat ng kaha. Okay, so sa mga gusto magpagawa mga Korsky, ganyan kami mag-procedure ng gawa namin. So talagang mini-maintenance namin ng tama. Okay, and then na-reset na rin natin yan. So natama na rin yung kasi hindi ko na mapapaandar yan ng matagal kung hindi naka-timing ang makina. Kaya kailangan i-timing muna yan bago isalpak to. Okay, tapos yun, okay na yan. And then babalik na lang natin mga CVT parts, yung kaha, lahat mga Korsky. So sa mga gusto magpagawa, sa mga nais magpagawa, maaari kayong mag-PM sa akin o bumisit sa aking page PM nyo ako, and then pag-usapan natin kung paano ba gagawin niya sa inyong motorsiklo. Okay? Sana nagustuhan nyo itong video mga Korsky. Hindi ko nagustuhan ninyo, maaari nyo pong i-share sa ating mga tropa o ma-recommend dun sa ating mga kaibigan kung gusto nyo talaga ng legit na mekaniko na gumagawa ng inyong mga FI scooter So sisiguraduhin namin sa inyo mga Korsky, quality kami gumawa rito. Okay? So ayan. Alright. Sa mga gusto magpagawa, PM na lang. And then sa hindi pa nakapollow and then nakasubscribe sa ating channel, subscribe and then follow na kayo mga Korsky. Ang ating channel ay Korsky. Sa mga gusto magpagawa, PM na lang po kayo sa akin.